Balita na yung araw na Martes, lalaking nakukumpuni lamang ng motorsiklo patay ng parilin sa tapat lang ng barangay hall. Reporter ng radyo na sumisilip lang daw sa blatter ng pulis sa isang istasyon sa Marikina, kinaladkad at pinusasan ng isang pulis. 4 katao dead on the spot ng pagpaparilin ng 5 armadong salarin sa Arayat, Pampanga. Umaga pa lang, bad vibes na ang mga pasahero dahil sa aberya ulit sa MRT. Permission na yung ginagawa ng gobyerno. Parang wala naman silang ginagawa. Mga tindera sa bangketa sa Caliego, tinaboy. Kailan ako? Para naman kami ayip na tinataboy na walang pasintabi. Sa EDSA at iba pang lugar, kasado na ang planong pang-seguridad at pang-traffic para sa APEC Summit sa Lunes. Agawan ng teritoryo ng Pilipinas sa China, hindi pag-uusapan sa APEC Summit. Driver ng taxi na pinagbintagang sangkot daw sa laglag Balamurus, inabsuelto ng LTFRB. At silipin ang behind the scenes ng GMA Christmas Station ID. Magandang gabi rin po, magandang gabi rin Sayas, magandang gabi rin Mindanao. Patay ang isang lalaking nagkukumpuni lang ng motorsiklo matapos siyang barilin sa tapat lang ng isang barangay hall sa Pasay. Pero maging mga tauhan ng barangay ay nakatago sa gitna ng pamamaril. Kaya ang humapol pa sa suspect ay isa sa mga tauhan ng biktima. At nakatutok si Cesar Apolinario Exclusive. Walang kamalay-malay ang 47 taong gulang na si Rosmer Valerio na pinagplanuhan na siyang patayin ng sospek. Pasado alas 8 ng umaga kanina habang abala sa pagkukumpuni ng motor, makitang dumaan pa sa tabi niya ang lalaking ito na nakamotor at nakahelmet. Pagbalik, pinaputukan siya sa ulo ng nakatalikod. 2 beses pang napaputok ang sospek, isa sa batok at sa dibdib at sa katumakas. Pero hinabol na lalaking tauhan ni Valerio ang salarin. Sa isa pang video, makikitang inabutan nito ang sospek na napahinto at nabitawan ng motor. Pero dahil binunot ang baril at pinaputukan siya, nagtatakbo at umanap ng matataguan ng umabol. Pili ang tauhan ni Valerio at tinranslate para sa amin ng kanyang pinsan ang kwento nito. Sunod niya, nakita niyo yung niya. Mga ilang beses? 3. Ba't mo hinabol? Hindi ka natakot? Kasi nga yung niya. Makalipas ang 1 minuto ay dumating ang mga pulis at hinabol ang sospek. Ang live-in partner ni Valerio na si Elaine, hindi makapaniwalang sa harap niya malalagutan ng hininga ang ama ng 2 nilang anak. Tinanong nga rin ako ng pulis, wala naman ako nakagalit. Wala din. Kahit mga nahiraman na pera hindi binayaran, wala din kaming ganun. Meron din binahiraman sa bangko. Pinag-aaralan ng pulisya mga nakahanap na CCTV video. Wala pa rin daw makapagsabi ng motibo ng pagpatay. Nangyari ang pamamaril sa tapat ng tindahan ng biktima at sa tapat mismo ng barangay hall ng barangay 130 sa Pasay. Ang ilang tauhan at tanod ng barangay humanap ng matataguan habang pinagbabaril si Valerio. Pinuntahan ng GMA News ang barangay hall pero walang gusto magbigay ng pahayag doon. Dahil may nakatutok namang CCTV sa lugar, ay papakuha ito ng pulisya para makita ang lalaking sinasabi ng piping saksi na posibleng maging susi sa pagresolba sa kaso. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Kinaladkad, pinusasan daw ang isang reporter ng radyo. Yan matapos siyang sumilip sa blatter ng isang istasyon ng pulis sa Marikina. Git naman po nung nakituman ng pulis, hindi raw maganda ang naging asta ng reporter. Pinoprotektahan lang din daw niya yung pulis po, yung presinto nila. Dahil hindi naman daw nila kakilala yung reporter. Nakatutok si Steve Elisan. Kinaladkad habang sakal-sakal sa kapinadapa. Yan ang inabot ng reporter ng DZRH na si Edmar Estabilio sa kamay ni SPO2 Manuel Laison sa Marikina Police Station kaninang umaga. Natawag ang pansin ng ilang pulis at ang isa sa kanila, iniabot ang poses kay Laison para ilagay kay Estabilio. Maya-maya, dinala ng pulis ang radio reporter sa loob ng opisina pero mukhang tuloy pa rin ang tensyon hanggang doon. Kwento ni Stabilio, pumunta raw siya sa presinto para tumingin ng blotter para mag-check ng pwedeng ibalita. At dahil wala raw tao sa lugar, binuklat niya ang libro ng blotter. Doon na siya sinita ni Laison. Lalo pang nagkainita ng hanapan ni Laison ng ID si Stabilio pero wala siyang naipakita. Hinila na ako, tinulak ako doon sa investigation. Hinila ko. Tapos nandun siya, kukunin ko yung cellphone ko na sa mobile. Ginawa niya ako, hinatak-hatak na niya ako, binalya niya ako, sinakal. Tapos sinakal ako, pinusasan, and then pilit niya inaagaw yung cellphone na. Pero ayon kay Laison, Hindi ko kayo kilala.
Ako siguro, kilala niya, may flirt ako, hindi ko alam na paano, dapat may ID kayo, sir, para hindi kayo nahaharang. Ba't ako mag-ID sa'yo? Hindi ako nag-ID. Sinuduro niya ako. Pinukuha ko siya ng details. Binibidyo niya ako. Pinobfuscate ko yung nagkaroon kami ng konting pambuno. Kinuha ko. Nilagay ko na masarap niya. Gusto lang din daw nilang protektahan ng presinto lalo't hindi raw nila kilala ang reporter. Dahil sa insidente, kinasuhan ni Laison ang radio reporter ng unjust vexation, direct assault at simple disobedience at na-inquest na siya. Handa rin magkaso si Estabilio ng physical injury lalo't nasaktan daw talaga siya. Suportado siya ng National Press Club of the Philippines. Ito, hindi ho ba overkill yung nangyari at kailangan pusasan? Naging nananakit po ba yung ating media man? Ito po ba nanggugulo, nagwawala? Hindi naman po siguro. Ilang mamamahayag din daw ang nakaranas dati ng umaning pambabastos ni Laison. Tumapit yan, galit na galit. Bakit daw nakikalam ako? Bakit umano ako doon? Umupo ako doon ticket? Siyempre, titingin ng blatter. Hindi daw ang trabaho niyan. Parang bahay daw na dapat pag walang tao, huwag pumasok. Sabi ko, ibang sitwasyon naman ito. Police to, public record to, dapat buklatin yung blatter. Nasa Eastern Police District na ang kaso ni Laison. May relief order na po si SPO to Laison para hindi niya po ma-influensyahan yung investigasyon. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Dead on the spot ang 4 sa walang habas na pamamaril sa Arayat, Pampanga. Blanco po ang mga kaanak ng mga biktima sa motibo sa krimen kung saan matataas na kalibre pa ng baril ang ginamit. At nakatutok si Oscar Oida. Sa lugar daw na ito, sa Purok 6, Barangay San Juan, Banyo, Arayat, Pampanga, nagtapos ang buhay ng 4 na kalalakihan sa kamay ng 5 armadong salarin na walang habas na maril. Makikita pa ang tama ng bala sa bahay at sa puno ng nyog. Nagiinuman daw ang mga biktima ang sina Raymart Lampasa, Ronald Alan Lumbang, Jerry Calma at si Lino Soriano nang maganap ang insidente pasado alas 8 kagabi. Isa sa mga nakaligtas si Adjon Lumbang na kababatang kapatid ni Ronald Alan. Nadaplisan siya ng bala sa may ulo. Pag po naan nila, pinagaganyan na lang po yung baril na. Wala na rin siyang nagawa kundi ang dumapa. Pag ganyan po kasi yung nila paikot. Dahil po nakapaikot kami. Nung pong nakita ko ng lumiliwanag tapos pumuputok. Bigla po akong Ayon sa Arayat Police, aabot sa 37 basyo ng M16 ang nakuha nila sa crime scene. Kalibre ng baril na di raw basta-basta mapasa kamay ng mga pangkaraniwang tao lamang. May mga grupo na, may tinitingnan tayong grupo rito na may mga humahawak ng mahaba. Once na concrete na yung mga ebidensyang nag-gathered natin at mag-aral tayo kung ano motive, and then later i-disseminate namin sa inyo. Hindi naman maisip ng mga kamag-anak ng biktima kung ano ang motibo sa pamamaril. Pero suspetsa nila na pagkamalan lang ng mga salarin ng kanilang mga mahal sa buhay. dahil po umiinom sila, ngayon siguro yung ang nag-tip, mali yung tip na tinuro. Hindi mo kilala yung kahit gusto mo magdemanda, wala ka man mademanda. Si Mang Ruel Lampasan, kahit papaano raw paikutin ang isip, walang makitang dahilan para patayin ni Numan ang kanyang 17 anyos na anak na si Raymart. Nakakaawa naman yung anak ko. Wala na mabigyan naman siyang katarungan. Kasi wala naman siyang kaaway. Bukod kay Adjon, sugatan din si Adjon Manlapat at Billy Pineda na nasa ospital pa at under observation na may 2 tama sa tagiliran at hita. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Ang kahiblang bitak sa Riles ang nagdulot na naman ng aberya sa operasyon ng MR3 kanina. Naging limitado ulit ang biyahe ng mga tren, rush hour pa man din. Nakatutok si Lia Manyalap del Castillo. Nakakainis lang kasi kahit agahan mo yung pagpasok mo, wala pa rin. Ang haba pa rin ng pila, parang wala naman silang ginagawa. Kaya aga-aga, pinainit na ng MRT ang ulo ng mga pasahero sa North Avenue. Mahigit 1 oras na raw limitado ang biyahe ng MRT3 simula pasado alas 6 ng umaga kanina. Mula kasi North Avenue Station hanggang Shaw Boulevard lang at pabalik tumakbo ang mga tren. Ang pila sa North Avenue Station dakong pasado alas 6 ng umaga, umabot agad ng halos 1 kilometro. Nag-iikot ang gwardya para mag-abisong nagka-technical problem. Late na nga. Nasanay na puro late. Ay, wala naman choice eh.
Ang iba, nag-bus na lang. Magko-commute na lang po ma'am ako sa bus. Mas mahihirapan din pong sumakay dun eh. Mas marami din pasahero. So, babakasakali na lang po makasakay. So ngayon, maliliit na lang po. Mag-aalas 8 na ng umaga na ibalik sa normal ang operasyon ng tren. Paliwanag ni DOTC Secretary June Abaya, may na-detect silang gahiblang bitak sa Riles sa pagitan ng Magallanes at Taft Avenue, kaya't may nabuti nilang limitahan ang operasyon. Sabi ni MRT3 General Manager Roman Buenafe, niremedyohan lang daw muna ang sirang Riles sa paglalagay ng fish plate at C-clamp. Binagalan din ang takbo ng tren sa bahagi ng Magallanes at Taft sa 15 km per hour upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Mamayang gabi raw pagsarado ng operasyon ng MRT na nila aayusin ang sira sa Riles. Ang SOP po dyan ay titigil yung operations, yung maintenance provider ay tinatawag silang fish clamping para kaagarang may dugtong ito temporarily para mag-resume ang operation. Then yung pagpapalit ng Riles will happen sa gabi po yun kapag wala nang nag-operate. Ang panibagong kaberya sa MRT nangyari isang araw lang matapos gisahin si Abaya sa Senado dahil sa mga hindi pa rin daw nareremedyohang mga problema ng MRT. Napuna rin kahapon ang mga pagkukulang umano ni Abaya. Sagot dito ng kalihim, You should never be satisfied with any secretary. The people have the right to demand more of any good secretary, whether he's performing his job or not performing his job. Yung pagre-resign, sabi ko nga, I could go anytime. Itong paglilikon sa bayan ay naging pribileyo sa akin. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras. Samantala, mga nagtitinda naman sa sidewalk sa Carriedo ang puntirya ngayon ng clearing operations ng MMDA. Pero ang mga itinaboy na tindero may iniharap na permit mula sa City Hall ng Maynila. At nakatutok si Mark Salazar. Unang nabulaga ng MMDA Clearing Operation Team 1 ang mga namamahay sa sidewalk ng Taft Avenue sa ilalim ng LRT Carriedo Station. Wala na akong trabaho para ganyan ako. Kaya din ako sa gobyerno ng matagal ha. Kaya din ako. Nakakala ko kayo na yung nakatira. Oo, nagagal na. Nakakala ko kayo yung ipat ngayon. Bahala na. Ang mga digulong na ambulant vendor mas madaling nakaiwas sa pangungumpiska ng MMDA trucks. Sunod ang pila ng mahigit 200 stall sa kahabaan ng Carriedo na nasa kalye na nakapwesto. Putunin nyo! Tanggalin nyo! Papalitin naman kayan! Para naman nung kami hayop na tinataboy na walang pasintabi. Para naman ang gawa nila. Galit ang mga vendor pero masaya ang mga pedestrian. Tapos po sa trabaho, galing sa bahay, dito dadaan talaga. Hindi na makadaan, puro tindahan. Pero bago pa tuluyang mabaklas ang mga stall, nagkalabasan ng dokumento. Ang vendors, meron palang updated hawkers permit mula sa Office of the Mayor ng Maynila na binangga sa DILG NCR Directive na linisin ang Mabuhay Lane simula November 1. Ito po sir, hindi naman po kami maglalakas ng loob ho yan magganyan kung hindi po kami binigyan ng permit ng City Hall. Dahil nasa rin ano, dapat City Hall ho. Bakit ho kami naiipit palagi? Samantalang legal ho, legal ang mga inano namin, may mga permit kami, nagbabayad ho kami araw-araw. Meron kaming authority reference from DILG na directing the local government, barangay official to clear the area from obstruction. Ang Mabuhay Lane route na ito ay alternative route mula Welcome Rotonda hanggang Taft Avenue. Dahil ruta rin ito ng jeep at tricycle, kasing sikip rin ito ng Espanya. May drainage repair pa ang DPWH sa Carriedo. Pagkatapos ng debate sa permit at directive, nagdesisyon. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Ako po, mukhang hindi nag-uusap ang MMDA at ang City Hall ng Maynila. Ano ba yan? Posibleng simula na ngayong linggo ito ng ating Senado ang kanilang pagdinig kaugnay sa waray laglag bala na bodo sa Ninoy Aquino International Airport. Nilinaw naman ng Philippine National Police Aviation Security Group na pinapayagang makaalis yung ibang mga nahuhulihan ng bala sa bagahe. Kung may pakikita silang lisensya ng baril at iba pang kaukulang dokumento. Nakatutok si June Veneracion. Sa unang pagsalang sa x-ray machine sa sling bag na ito, nakita agad na may kahina-hinalang bagay sa loob. Kaya inulit ang proseso.
Pagkatapos ay ipinakita sa may-ari ng bag ang korteng bala sa loob. Sir, dito kayo, sir. Dito sa may point first. Ang may-ari ng bag mismo ang pinaghalungkat. Wala agad nakapa. Yun pala, pumasok sa butas ng bag ang hinahanap na bala. Ang may-ari ng bag at bala, isang pulis na hindi naka-uniforme, si PO2 Leo Calibo. Chinek mo ba yun bago ko pumunta rito? Talagang pinapakapa mo yan? May butas lang po talaga yung bulsa. Idinipensa rin si Calibo ng kanyang opisyal na kasama niya sa biyahe papuntang Palawan. Bago kami pumunta dito, meron silang proficiency firing na kinakandak na yun ay irregular kaya na hindi niya natanggal yung bala doon sa kanyang bag. Makaraan ng verifikasyon at pag-check sa police ID ni Calibo, pinayagan siyang makaalis na walang asunto. Kinumpis ka lang ang bala na nakuha sa kanya. Sabi ng PNP Aviation Security Group, maaari ring maabsuelto ang isang sibilyan na mahuhulihan ng bala. Yun ay kung meron siyang maipapakitang lisensya ng baril at iba pang dokumento. Ang gagawin lang ng mga otoridad, kukumpis kayo ng bala at hindi nakakasuhan pa ang may dala. Ganon din ang ginawa kay Nida Uy na papuntang Tugigaraw. Nakuha na naman siya ng basyo ng bala na itinuturing niya raw agimat. Pinatuloy rin sa biyahe si Nida pero pinagsabihang bawal ito at kinuha ang kanya agimat. Ang nahold at maaari namang makasuhan ay si John Michael Mangsat. Bala ng .45 caliber pistol ang nakuha sa loob ng kanyang pitaka. Agimat din daw yun na 5 taon na niyang daladala. Binigay po ng lolo ko yan, sir. Ang yan sa ano? Agimat para sa mangkukulang po. Mangkukulang? Opo. Kinumpirma naman ni Chief Superintendent Francisco Balagtas, hepe ng PNP Aviation Security Group, ang pagkakatanggal sa pwesto sa 3 niyang opisyal kaugnay ng investigasyon sa umano'y laglag bala. Nirelieve noong Sabado si Senior Superintendent Ricardo Layog Jr., hepe ng ABSI Group National Capital Region, Superintendent Alex Lim at Senior Inspector Eugene Juanesa. Ang Senate Public Services Committee posibleng simulan sa Huwebes ang investigasyon tungkol sa umano'y laglag bala. Kabilang sa mga iimbitahan nila ay ang mga di umano'y biktima ng scam, DOTC Secretary June Abaya at MIA General Manager Angel Honrado. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Inabsuelto naman ng LTFRB ang taxi driver na isinasangkot ng isang netizen sa umano'y laglag bala. Ang nag-post po sa Facebook ng insidenteng yan, ang siya ngayong posibleng ipaaresto kasi hindi po niya sinipot ang pagdinig ng LTFRB. At nakatutok si Rafi Tima. Dahil sa hindi pagsipot sa ikalawang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, naglabas ng contempt of court order ang LTFRB laban sa Facebook user na nag-post noong Oktubre tungkol sa umano'y pagkakabiktima ng kanyang kaibigan sa laglag bala sa umano'y isang taxi driver. Mula sa post na ito, nagpatawag ng hearing ang LTFRB. Before magkaroon ng magbigay ng aligasyon ay they must see to it na dapat patunayan nila, umattend sila sa hearing at panindigan nila ito. Kaya inabsuelto ng LTFRB ang inaakusahang driver na si Ricky Milagrosa. Doon sa kanyang mga ginawang paglalahad, salaysay before the board during the last hearing, ay mas naniniwala kami na hindi involved ang driver dito. Tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib si Milagrosa, pero hindi na rin ito mababawi ang naging pambubuli sa kanyang pamilya dahil sa post sa Facebook. Paano ngayon? Masaya na, sir. Pero yun lang, nandoon na yung marka ng pangalan ko. Ano naging epekto sa iyo nito? Masakit, sir. Yung nangyayari sa akin. Siyempre, ako nang argabyado, ako pa sinira sa Facebook. Ginawan lang daw siya ng kwento ni Habana. Panata ang loob ko dahil sa totoo lang, bag niya, di ko nahawakan talaga. Nagulat nga akong bumaba usa eh. Hindi pa alam, lumabas. Pero may pinakita bang bala sa'yo? Wala rin. Ang may paratang sa kanya ngayon ang papailan namin ng kaso. Nang sa ganun madala na at hindi sisirain yung image sa mga taxi driver. Sa palagay niyo ba marami na sumasakay din sa laglag bala issue kaya nagkaganito? Pati kayo nadamay? Naisipan namin na baka dinivert itong kwento eh. Nawala na sa airport, nalipat na sa taxi. Kinukuha namin ang reaksyon ng naturang Facebook user pero hindi pa siya sumasagot. Hindi rin sumipot sa pagdinig kanina ang isa pang nag-aakusa na tinanan din umano ng bala ng taxi driver na si Milagrosa ang kanilang tauhan. Dahil dito, may tuturing umanong haka-haka ang mga paratan ng laglag bala sa taxi. Muling panawagan ng LTFRB sa mga ganito kaseryosong aligasyon, dapat itong patunayan at panindigan para malaman ang katotohanan. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Nako, baka hindi po yung taxi driver ang makulong, baka ibang tao ang makulong.
yung nag-Facebook, gumulong na po, nag-umpisa na po ang pagdinig ng COMELEC sa una sa 4 na petisyon na kumikwestiyon sa kwalifikasyon ni Senadora Grace Poe na tumakbo sa pagka-presidente ng Pilipinas. Nakatutok si Joseph Porong. Dumalo si Senator Grace Poe sa pagdinig ng una sa 4 na petisyong kumikwestiyon sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Mahigpit sa loob ng hearing room, ipinagbawal ng 2nd Division ang kamera at anumang klase ng recording, pero pinayagan ng mga reporter sa loob. No reasons were given except that you have to understand this is also a very sensitive case. Sa loob, simentro ang pagtatanong ng mga commissioner kung natural-born Filipino ba si Poe kahit hindi niya kilala ang kanyang mga tunay na mga magulang at kung 10 taon na siya naninirahan sa Pilipinas para makatakbo sa pagkapangulo. Sabi ng petitioner na si Atty. Estrella Elamparo, hindi natural-born Filipino si Poe dahil hindi nga nito kilala ang kanyang tunay na mga magulang. Tanong tuloy ni Commissioner Arthur Lim, ano ngayon ang citizenship ni Poe? Masasabi bang stateless person si Poe? Oo raw, sabi ni Elamparo. Aminado sila na hindi niya alam kung sino ang tatay at nanay niya. Therefore, hindi niya masabi kung ang tatay nga ba niya ay Filipino or ang mother ba niya ay Filipino. She is stateless. Well, she is not qualified definitely. At best, she is just presumed Filipino. Sagot ni Poe, sinasabi hindi na kailangan ilagay ang founding dahil sila ay considered natural born. Yan ay nasa transcripts ng 1935 Constitution. Pinagtalunan din kung ilang taon nang naninirahan si Poe sa Pilipinas. Sabi ni Elamparo kung mismong Certificate of Candidacy ni Poe nung tumakbo siya bilang senador noong 2013 ng pagbabasehan, 9 years at 6 months lamang siya residente sa Pilipinas. Pero sabi ng kampo ni Poe, May 25, 2005 pa siya andito sa Pilipinas. Mali raw ang nailagay ni Poe sa COC niya noon. Dapat doon ang count because it shows intent and physical presence. Nagmosyon na rin ang kampo ng senadora na pag-isahin na lamang ang hearing sa 4 na nakahaing petisyon sa COMELEC. Halos pare-parehong punto sa pagiging natural-born Filipino at kakulangan ng 10 taong residency lamang din naman daw kasi ang ibinabato kay Poe. Wala pang desisyon ng COMELEC tungkol dito. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang Twitter record ng Aldab noong October 24 sa Tamang Panahon Show, patuloy na gumagawa ng ingay worldwide ang Kalyeserye Love Team. Pati ang trending section ng British Broadcasting Corporation o BBC na mangha sa Aldab. Kwento nga ng BBC trending editor, tinalo na ng Aldab maging ang trending records ng US elections at FIFA World Cup. Kakibang magic daw ang dala ng Kalyeserye, lalo't may love story angle ito na ginagawa sa pamamagitan ng Dub Smash. One day we saw that this hashtag was just trending at an epic rate, Aldab. We had no idea what it was. We looked at it and it seemed to come from the Philippines, and then we worked out, God, there's this whole show, Ipaluga, there's this whole wave, the Pabebe, and we thought that's really interesting. Itbaluga na po, susunod sanggol sa Cebu, tinangay mula sa kanyang nanay sa bus terminal. Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Amerika, kailangan aprubahan muna raw ng Senado bago ipatupad. Ang barong Tagalog na susuotin ng mga lider ng APEC, magkakaiba ang disenyo. At ito po mga kapuso, magugustuhan nyo ito. Mga behind the scene noong paggawa namin ng Kapuso Christmas Station ID, masisilip ninyo dito sa mas pinagkakatiwalaang 24 oras. Si Pangulong Noynoy Aquino ang nag-inspeksyon kanina sa Ninoy Aquino International Airport bilang paghahanda po yan sa APEC Summit. Kasado na rin ang mga planong panseguridad at pangtrapiko sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. At nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol! Vicky, dako alas 5 nga ng hapon kanina na mag-ikot nga mag-inspeksyon si mismong Pangulong Aquino doon nga sa NAIA 1 at kanyang inalam doon particularly dito nga itinuro sa Pangulo yung x-ray, yung mga pwede lamang maipasok ng mga bagahe, yung mga bawal at ano yung sinasala ng x-ray na ito. At bukod pa rin, Vicky, nagkaroon din ng clarification ng Pangulo sa mga personnel na nakabantay doon kung ano ang mga protocol ang kanilang pinapatupad sa pagsala po ng mga bagahe ng mga paserong pumapasok doon sa mga paliparan. Kasama rin sa naging sadya ng Pangulo kanina ang kanyang pag-inspeksyon para alamin
kung ano ang paghahanda ng airport para nga dito sa nalalapit ng EPIC meeting sa susunod na linggo. Kaya naman, Vicky, kung latag lamang ng seguridad ang pag-uusapan, handang-handa na raw ang ating gobyerno para nga sa darating na EPIC meeting na dadaluhan nga ng mahigit 20 EPIC leaders. Yun nga lang, ngayon pa lamang, Vicky, ramdam na ang epekto nito sa mga pangunahing lansangan tulad na lamang dito sa EDSA. Matinding traffic ang sumalubong sa mga pa-southbound ngayong araw. Inilagay na kasi ang mga barrier na ito sa EDSA bilang bahagi ng paghahanda sa APEC. Magsisilbi kasing EPIC lanes ang dalawang innermost lane ng EDSA ng north at southbound mula EDSA Mandaluyong hanggang EDSA Pasay. Bagamat bukas pa sa ngayon sa lahat ng motorista ang gagawing EPIC lanes, nakalala raw sa sitwasyon sa matraffic ng araw ni EDSA ang mga inilagay na harang ayon sa mga motorista. Nakasikip pa eh. Kasi dati maluwag-luwag ako nakakapasok sa looban. Kuminsan ngayon, wala na. Hindi na ako makaasingit. Kasi hindi naman nila sinusunod yun eh. Sa susunod na linggo pa isasara ang EPIC lanes, pero inagahan daw talaga ang paglalagay ng mga harang ayon sa APEC Security Task Force. Please expect inconveniences pagdating sa ganitong pagkakataon. Ito po ay nagaganap after 20 years. Humingi kami ng paumanin sa ating mga kababayan sa mga inconveniences na nagagawa po itong paglatag natin ng seguridad. Nakaposisyon na rin ang mga pulis at mga miyembro ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga lugar na pagdarausan ng EPIC meeting. Maging sa mga pangunahing hotel sa bansa na tutuluyan ng EPIC leaders at sa mga daraanan ng mga ito. Mga pulis na rin na nakaposisyon kung hindi man nagpapatrolya ang makikita sa Manila Bay sa Rojas Boulevard na dati puno ng mga street dweller. Gumagana na rin daw ang command center. Few exercises that remaining hanggang Saturday will be 100% by then. So ngayon sir, mga ilang percent pa lang? 98 pa lang siguro. Wala daw anumang banta sa APEC ayon kay Marquez na siya ring APEC Security Task Force Commander. Bagamat may apela sila sa mga realista na gawing mapayapa ang mga pagkilos. Tingnan din nila yung yung karapatan ng ibang tao. Kanina, dumating na sa Campo Crame ang mga sasakayang gagamitin ng mga dadalo sa APEC. Dumating na rin kahapon ang donasyon ng US Anti-Terrorism Unit na MK3 Explosive Ordnance Disposal Robots. Vicky, bukod sa EDSA, magkakaroon din ng EPIC lane sa Rojas Boulevard sa ilang bahagi ng Maynila pero ipapatupad yan sa susunod na linggo. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. I am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, magpapatuloy ang malamig na panahon sa Northern Luzon dahil yan sa muling paglakas ng hanging amihan. At tuwing lumalakas ang amihan, karaniwan sa mountainous areas o dyan sa mga matataas at bulubunduking lugar, unang nararamdaman ang pagbaba ng temperatura, gaya na lamang sa Baguio City kung saan nasa 16.1 degrees Celsius ang naitalang temperatura ng Pag-asa kanina yung alas 5 ng umaga. Paliwanag ng Pag-asa, naka-apekto na kasi sa Baguio yung Siberian High Pressure Area. Ito yung pinagsisimulan ng Northeast Monsoon. At sa mga susunod na araw, maging I am ready pa rin sa malamig na panahon sa Baguio na kung saan 14 to 15 degrees Celsius ang minimum temperature. Makikita naman dito sa minimum temperature map ng The Weather Company na mula 10 hanggang 15 degrees Celsius ang inaasahang temperatura, yung kulay green na yan, sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region sa susunod na 2 araw. Bukod dyan, magdudulot din ang amihan ng matataas na alon dyan naman sa may northern seaboard ng Northern Luzon, kaya delikado pong pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat ayon naman sa gale warning ng Pag-asa. At bukas sa Luzon, asahan ng mahinang ulan sa extreme northern section kasama ng eastern section sa umaga pa lamang yan, at sa hapon, Bicol Region at Mimaropa Region naman ang makakaranas ng mahihinang pag-ulan. Dito sa Metro Manila, mababa pa rin ang tsansa ng ulan mula umaga hanggang gabi. Pero mga kapuso, init factor natin, bukas 37 degrees Celsius. Posible naman ang mahinang ulan sa may Eastern Visayas, Samar, Leyte provinces yan, sa maghapon habang sa Mindanao, kung saan patuloy na umiiral ang Intertropical Convergence Zone. Maasahan na ang mahinang ulan dyan sa may eastern section sa umaga, at pagdating sa hapon, halos buong Mindanao na uulanin at kumisan katamtamang ulan dyan sa may rehiyon ng ARM at Soxargen region. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. At susunod, agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China, hindi pag-uusapan sa APEC Summit.
Lola ni Dora, may ultimatum kay Alden. Bibigyan kita ng 24 oras para mahanap ang singsing. At kilig, kulitan at tawanan sa shooting na yan ng Kapuso Christmas Station ID, Philippines. Tutukan lahat ng yan dito po sa 24 oras. Po tatalakayin ang usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea sa darating na APEC Summit. Sa hiling na rin po yan ng bansang China. Pero sa kabila ng iringan sa issue, tiniyak po ni Pangulong Aquino na mainit na tatanggapin ng Pilipinas ang Pangulo ng China sa kanyang pagdalo sa summit. At nakatutok si Lay Alves. Malugod na tinatanggap ni Pangulong Aquino ang desisyon ni Chinese President Xi Jinping na dumalo sa APEC Summit na gaganapin dito sa Maynila sa susunod na linggo. Ipinaabot ito ng Pangulo kay Chinese Foreign Minister Wang Yi na dumating na sa bansa ngayong araw nang mag-courtesy call sa Malacanang. Sinalubong si Wang ng kanyang counterpart na si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at iba pang miyembro ng gabinete. Sa kabila ng iringan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, tiniyak ni Pangulong Aquino kay Minister Wang na makaasa sila sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. Bago ang courtesy call sa palasyo, 1 oras na nakipagpulong si Wang kay Del Rosario sa Department of Foreign Affairs kaninang umaga. Hindi pinag-usapan ang tungkol sa issue ng teritoryo sa West Philippine Sea at di rin daw ito pag-uusapan sa APEC. We are unable to discuss the South China Sea issue basically because we have a arbitral case. APEC is a economic forum and it won't be the proper venue. Sa press conference sa Beijing kahapon, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Hong Lei na hindi ang pinagdadaan ng pagsubok sa relasyon ng Pilipinas at China ang nais na makita ng kanilang bansa, kundi ang pagpapahalaga raw ng China sa relasyon nito sa Pilipinas. Committed daw ang China sa pagresolba sa mga usapin sa pamamagitan ng konsultasyon at negosasyon tungo sa panunumbalik daw sa tamang direksyon ng relasyon ng dalawang bansa. Paglilinaw ng APEC 2015 National Organizing Committee, mga paksa lamang tungkol sa ekonomiya at pangangalakal ang pag-uusapan sa APEC Summit. Ipinauubayan na raw nila sa mga leader ng mga bansa kung nais nilang makipagpulong sa isa't isa labas sa APEC agenda. So ngayon walang nakatakdang bilateral meeting sina Pangulong Aquino at President Xi. Noong nakarang taon, dumalo si Pangulong Aquino sa APEC Summit na ginanap sa Beijing, China. Kaya naman sa isang panayam ay sinabi ni Pangulong Aquino na umaasa siyang susuportahan din ng China ang hosting ng Pilipinas ng APEC Summit. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Sa pagpapatuloy po ng ating paggunita sa ikalawang anibersaryo ng Bagyong Yolanda, kilalanin po natin si Natividad at tunghayan ang kanyang matibay na pananampalataya. Sa ikalawang anibersaryo ng pinakamalakas na bagyo na nagpadapa sa maraming kabahayan dito sa Palo, Leyte, kasama ang bahay ni Natividad sa winasak ng bagyo. Minsan ang sinubok ang pananampalataya ni Natividad nung manalasa ang Bagyong Yolanda. Pero dahil sa imahe ng kanyang Santo Niño na tila ba hindi nasira matapos sumagupit ang bagyo, muling nanumbalik ang nooy na uupos na niyang pananampalataya. At ngayon, sa paglipat nila sa kanilang bagong bahay, bit-bit niya ay panibagong pag-asa. Ito pong santo niya na ito, daladalang kahit lumipat kami doon sa GME, ito po ang pag-asa namin na siyang tumulong sa amin. Dito sa Kapuso Village, Palo, agad ipinulisto ang imahe ng kanyang pinakamamahal na Santo Niño. Masayang-masaya po kami kasi hindi naman kami makabili ng ganitong bahay. Sa isinagawang turnover ceremony sa 169 na mga bahay. Sana po ang mga tahanang ito ay magbigay ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, at talagang magkasundo-sundo sana sa pamayanan ito. Kaya bawat isa, lubos na nagpapasalamat sa mga taong tumulong upang magkaroon sila ng permanente at maayos na tirahan. Meron
tayong balita mula sa lungsod ng Cebu. Isang babae ang pinaghahanap ngayon ng pulisya matapos umano niyang dukutin ng isang sanggol mula sa kanyang ina sa isang istasyon ng bus. Nakunan pa ng CCTV ang sospek. Nakatutok si Chona Carlo ng GMA Cebu. Mangiyak-iyak pa si Maricel Enriquez nang dumulog sa Criminal Investigation and Detection Group Region 7. Sabi ni Enriquez, kinuha ng babaeng ito ang kanyang 3 buwang anak na babae mula sa kanyang maliit na pwesto sa Cebu South Bus Terminal noong gabi ng November 2. Wala man sa kumain nga makauna-una siya sa taon. Nakipagkwentuhan lang daw sa kanya ang babae at di raw niya inakalang may iba itong balak sa kanyang anak. Sa mismong kuha ng CCTV ng bus terminal, makikita ang pagkwekwentuhan ni Enriquez at ng babae. Maya-maya pa, makikita ng karga ng babae ang anak ni Enriquez. Pagkalipas ng ilang minuto, makikitang may inabot na sling bag ang babae kay Enriquez at isinabit sa kanyang leeg. Pagkatapos nito, umalis ang babae, dala-dala ang bata. Makikitang kumakaway pa ito na parang nagbabay. Makikita rin na may mga pulis di kalayuan sa pwesto ni Enriquez. Ako sir, nari ko nilang mo po sir para makita. Ayon kay Enriquez, sabi raw ng babae habang karga nito ang anak. Pupuntahan lang nito ang asawa nitong konduktor na kadarating lang daw noon. Pero hindi na ito bumalik. Sa ngayon, patuloy pa ang CIDG sa kanilang investigasyon kaugnay sa kaso. I-review daw ang nilalaman ng CCTV. Titignan natin kung anong mga makikita nating unusual actions ng bawat isa doon nandoon sa CCTV. Then aside from that, meron naman tayong mga pinahahawakang dokumento dito. Chona Carrion, Nakatutok, 24 oras. At susunod, Barong Tagalog para sa mga dadalong leader sa APEC Summit. Sa inyo, may iba-ibang disenyo ng burda. At Paskong Pasko na, sa behind the scenes pa lang ng Kapuso Christmas Station ID. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Francis habang siya ay nagmimisa sa Roma, dyan sa bansang Italia, nawalan ng balanse ang Santo Papa habang paakyat siya sa altar ng Basilika. Ayan, panurin nyo. Ayan po mga kapuso, inilalayan siya nung dalawang parang sakristan o tumutulong sa kanya sa misa. Ito ng ikalawang pagkakataon na muntik nang matumba ang Papa sa loob ng 3 araw. Kamakailan lang na ilathala na may tumuka sa utak ang Santo Papa. Pero pinabulaan na naman yan ng Vatican. At sa ibang balita, pasado na po sa Senado ang resolusyong nagsasabing dapat munang dumaan at maaprubahan ng Senado ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Amerika. Ito po yung kasunduang magbubukas sa mga military camp ng Pilipinas para magamit ng mga Amerikano. At nakatutok si Jam Sisante. Sa pagbabalik Senado ni Senador Miram Defensor Santiago, iginiit niyang dapat dumaan sa Senado ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito ang kasunduang magbubukas sa mga military camps ng Pilipinas para magamit ng mga Amerikano sa pakikipagtulungang mapalakas ang depensa ng isa't isa. Inudyok niya ang kanyang mga kasamahan na ipasa ang resolusyon na nagpapahayag ng pananaw ng Senado na kailangan muna nilang aprubahan ito bago ito ipatupad. Dire-diretso na lang silang pipirma nitong tinatawag nilang executive agreement na wala man lang partisipasyon ang ating Senado. Kapangyarihan ito na binigay sa atin ng ating saligang batas. Sa ilalim ng saligang batas, nakasaad na ang lahat ng lalagdaang treaty ng Pilipinas ay dapat inaaprubahan ng Senado. At ayon kay Santiago, ang EDCA ay hindi simpleng executive agreement lamang gaya ng sinasabi ng Malacanang, kundi isang treaty. Ang basihan, ang mismong sinabi daw ng Solicitor General nung humarap sa Supreme Court para idepensa ang legalidad ng EDCA. The Solicitor General clearly describes the EDCA in the nature of foreign military bases, troops, or facilities, unquote, and thus constitutes a judicial admission that it is of the category that shall not be allowed in the Philippines except under a treaty duly concurred in by the Senate. Nang magbotohan, inaprubahan ang resolusyon ng mayorya ng mga senador, 14 sa kanila.
Nag-abstain naman sina Senate President Franklin Drilon at Minority Leader Juan Ponce Enrile dahil dapat na raw ipaubaya ang issue sa Korte Suprema. Si Senador Sonny Trillanes na chairman ng Defense Committee ang natatanging tumuligsa sa resolusyon. In a matter of speaking, the EDCA is merely an implementing agreement which is intended to implement the rights and obligations already previously provided under the Mutual Defense Treaty, the VFA, and the UN Charter. Sa pagtayo ni Santiago sa plenaryo, mahina at medyo nanginginig ang boses ng senadora. Siya mismo pinansin ito. I'm very sorry, but my physical activities refuse to support me this afternoon. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Santiago na nasugpunan niya ang lung cancer kaya handa na siyang tumakbo sa pagkapangulo. Pero nang tanungin kanina ukol sa estado ng kanyang kalusugan, sinabi niyang ang pamamalat ay sintomas ng cancer. Ngunit nilinaw niyang nalagpasan na raw niya ang pinakamalalang parte ng sakit. These are symptomatic, but according to my doctors, especially the one that they consider the highest authority for left lung cancer, hindi lang siya lung cancer, left lung pa. Yan ang diagnosis niya. I've already gone over the hump. Formal daw na isusumite ng Senado ang kanilang resolusyon sa Korte Suprema na siyang magdedesisyon ukol sa legalidad ng EDCA. Jam si Sante nakatutok, 24 oras. Susunod, kabuhalang ikangay eco-friendly na Christmas tree na yan sa isang theme park sa lungsod ng Manila. Yan, inilawan na. Mga lola at aldab, may pinaplano para sa birthday ni Lola ni Dora sa Sabado. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 oras. Ilan sa mga pinakamabibigat na leader ng iba't ibang bansa sa mundo, yung mga kasapi lalo na ng APEC, ang a-attend doon sa kanilang summit sa Pilipinas sa susunod na linggo. Kaya yung ipasusuot sa kanilang barong Tagalog, abay, pang world class din ang disenyo. Nakatutok si Cara David. Naging tradisyon na sa mga APEC Summit ang pagsusuot ng iba't ibang economic leaders ng national costume ng host country. Nang unang gawin sa Pilipinas ang APEC Summit, pinagsuot noon ng barong Tagalog ang mga leader. Partikular na agaw pansin si nooy US President Bill Clinton. Barong Tagalog ulit ang isusuot ng mga dadalong heads of economies sa APEC 2015. Pero magkakaiba ang disenyo ng burda para sa bawat pinuno. Mga obra ito ng designer na si Paul Cabral. Although I want my barong to be very Filipino, gusto ko din naman yung pag nakita lang yung barong, makaka-identify yung mga economic leaders. This is for me. Ito na yung barong ng China. Yes. Okay. Parang mukhang kawayan. Yes. Ito naman yes, yun ang inspiration naman niya. Ito yung mga old houses. Correct. Dito sa Philippines. Ayun, pag tinignan mo to, like this one, yung detail sa mid door, on top of the door, yan yun eh. There. Ang tanyag na St. Petersburg sa Moscow, ang inspirasyon sa barong ni Russian President Vladimir Putin. Parang ito yung nandun sa famous nila na St. Petersburg. Correct, St. Petersburg. Yan. Pag minagnify mo mabuti, makikita mo yung mga architectural patterns sa yung abstract geometric lines dito sa loob. Autumn leaves naman ang para kay Chinese Taipei leader na si Ma Ying-jeou. Habang ang kanyang asawa ay magsusuot ng damit na may burda ng plum blossom, ang national flower ng Chinese Taipei. Isang buwang sinaliksik ni Cabral ang disenyo na aangkop sa kultura ng bawat bansa. Katutubong sandata ng Sarawak sa Borneo ang maaaninag sa barong ng Malaysian Prime Minister na si Najib Razak. Mga magarbong moske naman ang inspirasyon ng barong ni Sultan Hassan al-Bolkiah ng Brunei. Hango sa Renaissance furniture design naman ang barong na isusuot ni US President Barack Obama. Gawa sa pinya fiber ang barong na isusuot ng APEC leaders at kani-kanilang asawa. Masela ng telang ito kaya maingat ang pagbuburda. Kada isang barong halos isang buwang ginawa ang pagbuburda. Tignan mo naman kung gano'n siya kaganda. Can you imagine ito pinya fiber? Tapos buburdahan mo siya ng ganito. Sobrang sobrang matrabaho. Nang unang umusbong ang barong sa panahon ng mga Espanyol, mababa ang tingin dito ng mga mananako. Pero ngayon, ito na ang simbolo ng ating pagka-Pilipino. At umaasa si Cabral na sana sa pamamagitan ng kanyang mga obra, lalong makilala sa mundo ang husay ng Pilipino sa sining at disenyo. Cara David, nakatutok, 24 oras. Up next, behind the scenes sa inaabangang Kapuso Christmas Station ID, si Lipid.
24 oras. Raw ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas na taimtim na gunitain ang ikalawang anibersaryo ng paghagupit ng Bagyong Yolanda. Tugon po ito ni Rojas sa gitna ng mga puna kung bakit wala siya sa Tacloban. Dagdag pa ng dating DILG Secretary, hindi na rin siya isang opisyal ng gobyerno para bigla na lang daw magpunta sa isang okasyon kahit walang imbitasyon. Ang mahalaga rin daw, noong manalasa ang Bagyong Yolanda noong 2013, naroon sila mismo sa lugar para agad na tumulong sa mga nasalanta. Sa ikalawang anibersaryo o okasyon ay minarapat ko na manahimik at ipagdasal sila. Hindi wala na naman ako sa pamalaan, no? So, mas mabuti na ito yung sinasagot kong tanong kaysa sa ang tanong ninyo is, agaw, eksena ka ba? Epal ka ba? Dahil nandun ka. Hindi ba? I mean, sala sa init, sala sa lamig. Mga kapuso, ramdam na po ang Kapaskuhan sa Manila Ocean Park. Ngayon, inilawan na po yung kanilang tinatawag na eco-friendly, mabait sa kalikasan na Christmas tree. 30 talampakan ang taas at gawayan sa recycled na mga bote na plastic. Pinagningning pa yan na mahigit 6,000 mga LED na mga Christmas light. Ang naging tampok ng okasyon, ang paglahok ng mga silayon. Sila ang nagsindi sa mga Christmas light. 2 linggo mahigit, sinanay ang mga silayon na yan para silang magsindi. Siyempre, tuwang-tuwa ang mga batang naroon. Oh, nilaw nga, oh. Aldab Nation! Binigyan ni Lola ni Dora ng 24 oras na ultimatum si Pambansang Bay Alden Richards para mahanap ang sing-sing ng forever. Pero alam niyo bang birthday ni Lola sa Saturday? At meron daw surprise party para sa kanya. Ay, ba't ko sinabi? Hindi na siya surprise. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Beast mode. Oo, hindi nakakatawa kasi nagagalit ako eh! Nagagalit ako! 2 araw nang galit si Lola ni Dora dahil pa rin sa nawawalang singsing ng forever. Kaya sina Yaya Loves at Baby Baste tumulong na rin kay Alden sa paghahanap ng singsing. Nakita ko na! Ayun! Ayun! Yan na ba yun? Pero bigo pa rin. Wala, sorry po. Ginagawa ko naman po lahat ng makakaya ko para mahanap yung singsing. Bigla namang nanghina si Lola ni Dora kaya nagpa-medics muna. Habang wala ang kanyang ate, ikinuha to ni Tidora ang kanyang mga balak. Alam mo ba na malapit na ang birthday ni ate? Ay! Sa Sabado na! November 14, 1925. 90 na yan si ate. Pag-usapan namin ni Tinidora, nabigyan siya ng surprise birthday party sa mansyon. Ay, gusto ko yan. Bumuti na ang lagay ni Lola at pagkabalik, may ultimatum na kay Alden. Mula pa yan sa mga lola ng lola ng lola ng lola namin. Yan, sing-sing na yan. Bibigyan kita ng 24 oras para mahanap ang sing-sing! Ano kayang mangyayari kapag hindi nakita ang singsing sa loob ng 24 oras? Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Sana mahanap na yung sing-sing! Samantala, damang-dama na ang kapusong Pasko sa binubuong GMA Network Christmas Station ID. Silipin natin ang mga kuha behind the scenes sa chika ni Aubrey Carampel. Bakas na bakas ang saya ng mag-asawang Marian Rivera at Ding Dong Dantes na magdiriwang ng kanilang unang Pasko bilang mag-asawa, kasama ang isisilang na si Baby Leticia. Makikikapusong Pasko rin, syempre, si comedy concert queen Ay de las Alas, Gabby Concepcion, Jacqueline Jose, Solen Yusaf at Christian Bautista. Spotted din sina Marimar Megan Young at Sergio Tom Rodriguez. Gayon din sina Rafael Rosel, Carla Abellana, Dennis Trillo at Willie Revillame. Nakiisa rin sa pamaskong station ID sina Heart Evangelista at Lovey Poe, Chris Chu, Pecto, Michael V, Ryan Agoncillo at Rocco Nasino. Kulay Pasko rin ang outfit ni na Barbie Forteza, Gloria Romero, Camille Prats at Bea Binene. Nakisaya rin ang cast ng Buena Familia at Little Nanay at ang Bubble Gang. Hindi rin nagpahuli sa pag-indak ang anchors ng 24 oras para ma-spread ang Christmas cheer. Kanya-kanyang gimmick din ang Kapuso anchors at reporters para maisadiwa ang Paskong Pinoy. Mawawala ba naman ang ating Dabarkads?
Sina Yaya Dub at Alden Richards, tila sabay pang nagwi-wish sa ilalim ng star ng Christmas tree. Di naman mawari si Lola ni Dora kung namamasko o nananakot. Panay pa baby wave naman si Lola Tinidora. Nagkulitan din ng Itbulaga Dabarkad sa Christmas tree, habang sina Bossing Vic Soto at Joey De Leon napasakay pa sa jeep. Ayon sa direktor ng Kapuso Station ID na si Cesar Cosme, punong-puno raw ng good vibes ang kanilang shoot. Hindi matatawaran ng saya nun dahil nagkasama-sama lahat dun eh. Entertainment, news, pati yung grupo ng Bulaga, di ba? Tayo yun ang buong GMA. Parang talagang mararamdaman mo na iisa tayo na nagtutulungan. At we're so blessed ngayong Pasko. Nasa final editing na raw ito at malapit nang mapanood. Maging bata tayo ulit. Pag naging bata ka ulit, mas mararamdaman mo yung purity ng love na masarap ipadama. Ngayon lang, masarap mag-share. Makikita mo pag napanood mo. O mga kapuso, huwag palalampasin yan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's it this Tuesday night. Ako po si Valania, ang dapat yung abangan sa Christmas Station ID. Ang pagsayaw ni Sir Mike at ni Miss Vicky. Diba? Kasama ka rin, ha? Kasama ka rin dyan. Salamat, Tia. Abangan niyo po mga kapuso, may kurot yung Christmas ID ng GMA, Kapuso. At yan po ang mga balita namin tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Sa tahanan po kami ng katotohanan, ako po si Mike Enriquez. At mga kapuso, 45 araw na lang. At ayan po, Pasko na. Ako po si Becky Morales at ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Talaga, pagkapastulan, damang-dama mo.